don't make decision when you're angry. I agree or disagree. I agree because when we're angry, I think we're just full of ourselves and we're getting more selfish. Ganun. And when we made decision when we were angry, I think nagiging inconsiderate tayo sa iba. Hindi natin na consider yung feelings nila pag gumawa tayo ng desisyon. Then, minsan yung mga desisyon natin makakasakit na pala sa iba or makakasakit din sa atin soon kasi hindi natin siya pinag-isipan mabuti. Kaya when we're angry, don't make decision kasi it will make the situation worse. I suggest na think 3 to 5 times or more before we make decision kasi we cannot take it back. The damage will be done and hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng mangyari sa mga nabitawan nating decision when we're angry. Making decisions when you are angry. I do not agree because oftentimes making decisions when you are angry and not in the right state of mind could lead up to more mistakes and regrets that might be irreversible and could lead up to more damage later on. Hindi po ako nagdidesisyon kapag galit ako. Siyempre, unang-una po sa lahat, hindi magiging tama yung magiging desisyon ko. Hindi rin akma. Kasi nga, galit ka eh. Hindi fulfill yung magiging desisyon mo pag gano'n. Parang invalid. Hindi talaga tama. Kaya hindi ako pabor na magdidesisyon ako ng galit ako. Kita niyo mga kada mga opinyo, pero ito na, para samahan tayo pag-usapan kung paano nga nakaka-apekto sa ating mga decision ang anger or galit at mga iba pang emosyon. Mga kasama pa natin dito sa Kada Umaga, isang psychologist na si Sir Toffy De Jesus. Hi Toffy, welcome back! Good morning. Thank you for having me again. Thank you. Good morning. Buti na lang na isasaksak tayo sa schedule nito. Basta naman kayo, malakas kayo sa akin. Walang problema. We love having you. At napakahalaga nito pag-uusapan natin kasi I'm sure lahat tayo nakaka-relate naman na at some point or another nakapaggawa tayo ng desisyon or nakapagsalita tayo in the heat of the moment. Bakit po ba, why should we not let our emotions rule the decisions we make? Okay, first and foremost, emotions are transient. Ibig sabihin, yung nararamdaman mo ngayon, hindi ibig sabihin yan, maya-maya yan pa rin ang nararamdaman mo. It can change. Yeah. Kaya nga, for example, pag kunyari mas bata ka pa, mas mas volatile pa, at the same time, mas quick siya mag-change. Kaya pansinin mo, ang bata nag-away ngayon, maya-maya konti, bati na uli sila. Kasi yung emosyon mo, hindi naman siya ganun ka-permanent. Now, the problem here is that sometimes when we use our emotions in the wrong way, it can yield wrong results. Correct. Now, sa ating mga tagapanood ngayon, please understand that emotions are helpful. Okay? Kailangan natin, hindi pwedeng ang tao walang emosyon. Pero nagkakataon lang, paano ba natin nagagamit? At paano natin inilalapat sa pangangailangan natin sa araw-araw? Uy, maganda yan yan topic na yan. Actually. So, okay. So ano Toffy Bale ang dapat nilang gawin? Meron kaming mga tinanong namin ng aming mga followers sa social Oh, media yes, kanina true. kung sila ba ay nakakapaggawa ng desisyon. Do you make decisions in When you're- anger? Why or why not? At ang sabi nila ay yung isa sabi, especially when they're hungry daw. Yes, P. Lalo na pag gutom. Ako ba yung tinanong mo? Para sagot ko yata yan, Parang dalawa na yung factors. 'Di ba? Gutom na, galit pa. Hindi, kasi ganito yan. Una sa lahat, we have what we call the frustration-aggression hypothesis sa amin sa psychology. Meaning, kapag ang tao, meron kang ginugusto, pero hindi mo pa nakukuha, lalong tumataas ang aggressiveness na pwedeng maging behavior mo. So kung kunyari, alas 12 na, hindi ka pa nakakapagtanghalian kasi may trabaho ka pa, may tinatapos ka pa. Gustong-gusto mo nang kumain pero alam mong hindi mo pa magawa. So may frustration factor yon. Paano kung kunyari hindi ka pa nag-breakfast, hindi ka nakapag-merienda, hindi ka nakapagkape? So kumbaga patong-patong na, tumataas yung frustration mo, kaya ang aggression mo matindi.
Ang mahirap pa dyan, yung tipong pagdating mo sa kantin, ubus na yung ulam. So talagang busit ka na, Isa di ba? pang patong yun. Oo, so, kaya minsan, katulad sa ganung senaryo, di ba, may mapagsasalitaan kang tao doon sa kantin na parang, ano ba naman kayo, ba't di kayo nagluto na marami, Pero minsan, hindi mo na naisip, dumating ka sa kantin 2:30 na. Talagang ubus na yung ulam. Hindi lang naman ikaw yung tao doon sa opisina. So, siyempre, ibang tao kumain na. So, when you're angry, your perspective becomes narrow. Hindi mo na consider yung ibang factors. You are just working on one singular emotion and that's why it's ineffective. Bakit kasi, Tofi, kung kailan galit tayo, yun pa yung feeling natin, ang galing-galing natin. Kasi- Diba na, hindi ako mag-iiba ng pananaw ko dito, di ba? Ito yun, Sometimes we're magsistik- aware of it, ganito yun. but we also like, ang inner conversation natin is, alam ko I'm angry, pero hindi ko, paninindigan ko talaga to, tama to. Actually, ganito kasi yan. Anger is just one of the foundation emotions. So, ang anger, pwedeng dyan magmula ang being protective. Kung kunyari, nakita mong inaaway yung anak mo, kahit hindi mo pa alam yung sitwasyon, basta nakita mo may kumakausap sa anak mo, may kipag-away ka, di ba? Protectiveness yun. Nandyan din ang assertiveness. Halimbawa, meron kang coupon, nagpunta ka sa coffee shop, hindi in-honor yung coupon mo. Ipupush mo, hindi, kaya nga kayo may coupon, dapat may discount ako. So, anger is just where we're coming from, but it can go and branch out into different, more complex emotions. Now, sa tanong mo kanina, bakit natin ito pinaninindigan? It's because we are now becoming empowered because we become a part of the process when we are angry. Kasi pansinin mo, nanonood ka ng comedy, tumatawa ka, pero wala kang ibinabato pabalik. Tumatawa ka lang kasi nakakatawa yung sinasabi niya. Nanonood ka ng drama, nalulungkot ka, you become empathic to the person that is doing the action, umiiyak ka, pero wala kang binabato pabalik. Pero pag galit ka, pansinin mo, loko talaga yung kontrabidang yan sa telenovelang yan, tapos mababato mo pa yung TV mo, di ba? So, kumbaga, ikaw mismo, yung gigil mo, kaya mong maging active. Kaya, kumbaga, as time would go by, the more that you get angry, the more that you feel na parang, aba, teka, may participation ako dito, may parte ako. It becomes empowering. Lalo na pag kunyari, nakuha mo yung gusto mo. Kaya nga ang bullying sa bata, dyan nagsisimula. Kinuha ko yung laruan mo, hindi ka pumalag, nakuha ko yung laruan mo, I will do that again. Nagmamaneho ka. Road rage. Di ba? Exactly. Nagmamaneho ko, kakat kita, ako nauna sa pila. Wala kang magawa. Gagawin ko uli yun the next time around. Ay, di ba? Nagpapatayan ka minsan Yes. eh. Dahil sa road rage Barilan. naman eh. Sa parking na lang ngayon, di ba dati may trending na yung misis, tumayo siya dun sa parking spot. Oo. Tapos may pumaparada, talagang ayaw niyang paanuhin. Sinasabihan niya na, sige, sagasaan mo ko. Kasi ang pakiramdam niya, I'm now doing my part. I am defending my space, even though hindi tama. Di ba? Delikado talaga tong anger eh, no? So, anong dapat gawin, Sir Tofi, kapag wait, nando ka but na sa isn't there sitwasyon? such a thing though as righteous anger? Of course, kaya nga 'di ba sabi ko kanina, foundation emotion siya. So pag kunyari being protective, it's one. Exactly. Kasi for example, nakita mo nasa MRT ka, halimbawa, may kumukuha na ng cellphone mo, hawakan mo yung kamay, syempre. Kinukuha na yung cellphone mo eh. Pwede mo naman pabayaan mo na lang yun. Di ba? There's such a thing as righteous anger. Pag kunyari alam mo that you're doing this to uphold either your safety, your personal space, yung iyong kakayahan, yung pagkarespeto mo sa iyong sarili bilang isang tao, that's righteous anger. Yung coupon, hindi ba righteous anger? Hindi. Hindi righteous anger Sir yun. Tofi eh. Kasi ito muna tanong ko. Kung kunyari ako yung barista nun, tatanong ko sa'yo, anong deadline? Walang Baka nakasulat pasok. na deadline. Next, anong, pa. anong criteria? Hindi, ito pa, Sir Tofi. Anong terms? Pwede ka maging galit. Laban. Pwede ka maging galit, pwede ka maging angry, pero pwede naman yung ugali mo, hindi lumalabas na ganon. Yes, you can, Diba? You can control, regulate. You can Meron regulate akong it. comment dito na it opened my mind kasi nga, ang dami nag-comment dito sa mga inask natin. Isa sa mga comments, isang tao lang yon, babasahin ko lang ha. Yes, but I ignore them. Of course, the question was if you get make decisions when you get angry, yes or not, and why.
Yes, but I ignore them. Neither decisions with an angry trigger, neither with a love trigger. Yes. And mahaba kasi ito eh. Kahit Pero, love, hindi di ba? pwede. Pwede rin yun. My point. Actually, Nakaka-blind thank you, din. Laura Meneses. Kapatid ko. Nanonood all the way from Brazil. Thank you for commenting. Isa sa mga Very nag-comment. good, Maganda Laura. yun ang pin niya. Galing. Sabi niya, actually, hindi lang anger. Minsan, we make decisions out of love. Yeah. Na-excite ka. Actually, may ano kasi yan, may brain foundation yan. May parte ng utak, it's called the amygdala. Okay? Ito yung responsable on how intense your emotions will be Correct. presented. Sa brain, oo. Oo. May parte din ng utak, it's called the prefrontal cortex, yung dito sa harapan, Yes. which talks about your decision making. Okay. Kapag intense ang mga emosyon na iyong ipinararamdam, ang mangyayari, nagkakaroon ng disconnection yung dalawang parte ng brain na yon. So when you're so afraid, you are so happy, you are so angry, sometimes your decision-making abilities are not talking to that part of the brain as Disconnect na well. siya! So because of that, you're Mama just P. being carried away, you're being impulsive. So you're now, kumbaga, you're now programmed to react in the most natural way that you could. Kaya nga, for example, di ba, kunyari, yung mister mo, di ba, talagang tipong pinaramdam sa'yo na mahal ka, you're Love very bombing. valued, Oo. di ba, nilove bombing ka, tama. May love bombing. Tapos inutangan ka inutangan ka bigla. Ikaw naman, sasabihin Galing ni mo, Mama Pio. okay lang, walang problema kasi pinaramdam mo sa akin eh. Same goes pag galit ka. Minsan na-all out mo talaga yan. Kaya nga, di ba sa ating mga Pilipino, meron tayong kasabihan yung nagdilim ang paningin ko. Sa amin, sa mga psychologists, we call that emotional hijacking. So your emotions take over, you don't think of your consequences, and you just revert into a more, kumbaga, a more natural response to it. Yun ang nangyayari. So, eto din, meron din nag-comment sa akin, kasi nga nagtanong din tayo sa personal IG natin, Instagram. Ang sinabi naman niya, sagot niya, no. Kasi daw, it can never taken back and the damage lasts a lifetime. Ito Yes. na yung mga may nasasabi kayo na hindi mo naman sinasadya. Correct. Oo. Or I would rather say, I like to correct that mga manonood, ano? Hindi mo sinasadya. It's what you really felt at that moment. Pero it doesn't represent the entirety of who you are. Or how you feel. Or how you feel. Kasi maaaring sa panahon na yun, talagang nabubuisit ka. Yeah. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi ganda example mo kanina eh, mga bata. Pansinin mo, bakit lagi kang maasa sa mga bata? Paulit-ulit. Sinabi mo na, uulitin uli. Diba? Yan ang pinakapunto dun eh. So, the mere fact na wala ka nakikitang pagbabago, it becomes frustrating. So, tandaan natin na frustration, aggression. Habang tumataas ang frustration, lagi kang magiging aggressive. Pangalawa, makulit. Yung timing ng mga bata, check. walang pinipili. Ay, talaga. Kung kailan ka may kausap, minsan nasa banyo ka na lang, may bata pa na kumakatok. Double check! Oh, di ba? And then, nandiyan yung aspeto na talaga namang hindi nila alam yung repercussion nung nagawa nila. Di ba, dati may isang joke, yung daughter, nilagyan yung kotse ng tatay kasi nakalagay sa tatay, 4 times 4 daw. Kaya nilagyan niya ng 16. So, 4x4 kasi. Kasi yung tatay, syempre galit na galit. Pero yung bata, ang punto lang niya doon, kinumpleto ko lang yung math equation. So, that's how kids are, right? Okay. So, when we get to those scenarios, talaga yan yung tipong, Diyos ko, ibibigay na kita sa lola mo. Patatapon kita sa probinsya. Paano ibalik? May mga ganyan, di ba? Mga tipong, doon ka na sa tatay mo. So, we say that, but put it in this scenario, pag may kumuha ng anak mo, ipaglalaban mo yan. Exactly. Di ba? Patayan yan talaga pag kinuha anak mo, away yan. So what I'm trying to say is that sometimes we say those things because they just need to be said. But it doesn't necessarily represent who we really are. Tama. So minsan sa Kaya mga... tayo nagsisisi. Oo. Pero ang punto doon, kailangan mo kasi sabihin, yun pala kasi talaga yung nararamdaman ko. So the goal is not to regulate so much on kung ano yung lumalabas, but more importantly, paano ba muna kasi yung analysis mo ng kung anong pumapasok? Kumbaga, parang instead na i-regulate mo kung sisigaw ka ba, magmumura ka ba, instead of doing that, isipin mo muna, worth it bang galit ang gawin kong response dito? Correct. So, in order for you to be able to think that way, Toph, ano ba dapat gagawin mo ng mga kada natin? Yan, maganda. Number 1, don't be a victim of your own impulse. Tandaan po natin mga kada,
Anger is an instantaneous reaction. So pag binigyan mo ng oras ang pagitan ng sitwasyon at yung galit na iyong nilalabas, mas makokontrol mo ang galit na iyong mai-express. Sa aming mga psychologists, we call that the 20 counting rule. Meaning, pag kunyari nagagalit ka, stare at an object, count 20 backwards. Kailangan pa atras. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi pag forwards, ang bilis ang bilang mo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero pag paatras, Nag-iisip ka kasi. Oo. So mas nakakabili ka ng oras. it. I love it too. Kasi dati back in the day, sabihin nila, count to 10. Akala namin hanggang 10 lang. 20 at pabalik. Another option is to exhibit a process known as diaphragmatic breathing. Ibig sabihin, hinga ng malalim gamit ang ilong and then hinga sa bibig, okay? Exhale naman through your mouth. Siguraduhin lang na nakapagsipilyo bago gawin ito. Oo naman. Oo, mouthwash. Sa ganitong panahon, anong importante doon? Your heart kasi is the first organ to react when you're stressed. So whenever you're stressed kasi, your brain will tell your heart, uy, magbomba ka pa ng dugo. Kaya pag nabubuisit ka, ang bilis ng tibok niyan. Okay? Now, when you diaphragmatically breathe, you slow down the heart tells the brain to relax. Now, tandaan lang po natin, before you do these exercises, always anchor yourself to an object. Tumingin or tumitig muna sa isang bagay na nasa harapan ninyo. Huwag po sa tao. Kasi pag tumitig ka sa tao, tititig din yan pabalik sa'yo. Gulo yan. Okay? Kasi minsan, di ba, bad mood ka, tapos nakatitig ka, tapos sasagutin ka, anong tinitingin-tingin mo? Bad mood ka nga. Sir Tofi, yun pala yung sinasabi na nagiinit ang dugo mo. Yes. Yun din pala Aabot sa galing ganun yun. So that's why you anchor yourself to an object. So kung tayo dito, kunyari, nabubwisit ka kasi wala pa yung kape mo. Tingnan mo muna yung object. And then you start breathing. Do as many rounds as you can hanggang sa humupa yung galit na nararamdaman mo. Kung kunyari naman, nasa conference ka, halimbawa, nasa meeting ka, hindi pwedeng gumaganong-ganong ka kasi sabihin naman, ano nangyayari sa'yo? You could use your hands. Okay. As you inhale slowly, kahit hindi ka na mag-diaphragmatic breathing, pero close your hands, clench your fists, habang ikaw ay nagre-relax, ibaba mo naman, i-open mo siya. Kaya nga malaking bagay yung meron kang stress ball. Diba? Malaking bagay yun. Kasi habang pinipiga mo yung stress ball, dun mo natatransfer yung aggression na pwede sanang lumabas sa bibig mo. Paano naman po, Sir Tofi, pag nasa social media, may mga resibo yan afterwards? Oo, yung mga screenshot. yung Eto mga ngayon ganyan. yan. Diba? Totoo yung... Pagsisisi. Totoo yung Wala, Mama P. Una sa lahat, pag nasa social media ka kasi, ang pakiramdam mo, kailangan mo lagi i-defend ang sarili mo. Sa ating mga kada na mahilig sa SOCMED, tandaan niyo po ito. Kayo po ay nagpo-post sa SOCMED dahil gusto nyong i-express kung sino kayo. Hindi mo kailangan i-depend kung sino ka sa ibang tao. Kasi kanya-kanya tayo ng opinion. Correct. Ngayon, kung ang mentality mo kasi is that hindi ako dapat pagsabihan ng iba, wag na ho kayo mag-social media. Kasi ang akin lang, wala kayong gagawin kundi gumawa ng gulo sa sarili ninyo. Oo nga. Kung hindi ka prepared mentally for that, you should not be doing it. Kaya nga doon tayo papasok ngayon na talagang you should be very responsible before you enter into this kind of things. Diba? Kaya for example, sa YouTube, merong option dyan, you will disable the comments. Kasi kung talagang hindi mo matake na may kumukomento sa'yo, ang punto kasi doon, when you do social media, you're now exposing yourself to the world. Hindi lang Pilipinas. The world. True. So kung may matatawa sa joke mo, may matatawa doon sa kung anong antics yung ginawa mo, may maiinis, di ba, kailangan ready ka. Di ba? True. Maraming salamat, Toby. At maraming salamat sa mga kada natin nag-comment sa aming mga SOCMED. Oo nga. Si Mai0319 at si Via May. Oo Sa nga. akin, si Jeff Locanlale and si Yanda Osim. Wow. Ako naman, I want to thank Laura, of course, for your point. Very well very taken good din yun. point. Laura Menezes, si Michael Sib, thank you. Si Johnny Taylor, si Donna Esmilio, na kilala natin, and si Swift, and of course, also si Tommy King nag-comment. Sometimes Sino? yes, Tommy King. si Tom. Sometimes yes, pero I try to stay level-headed when I start to feel angry. I hope Pwede ba last na lang to na question? Kasi di ba pag galit ka nga, may mga tao na tahimik na lang. Parang Oh, yes. kinikim-kim. Excuse Implosive. me, ikaw Yes. yun. Okay din ba yun? Definitely Sir not. Tofi, paano Hindi mag-release ng ganong emotion? Okay, the first thing that you need to do is to understand that it's a tension.
Ang nangyayari kasi doon, kaya mo ini-implode yung sarili mo paloob. Kasi ang katwiran mo, you may not be able to express it effectively pag pinalabas mo. Okay? Minsan takot tayo sa confrontation, ayaw natin. So ang gagawin mo, ay manahimik na lang ako. Pero what you don't realize there is that nagpapatong-patong na ang Yes. pressure sa loob mo. Which means, ang mangyayari ngayon dyan, nag-aantay ka lang ng tamang breaking point. So pag na-trigger ka ngayon, minsan yung reaction mo sobra-sobra, na yung mga kasama mo magtataka, saan galing yung galit niya? Sorry, Jonah. Diba? Saan galing yung galit niya? Si Emma nga ganun eh. Kinorek lang siya doon sa script, nagalit siya ng gano'n, binato niya yung lamesa sa akin. Parang gano'n. So, here's the point. You need to learn on how to exhaust the tension within your body. Diyan ngayon papasok ang physical exercise. So, kailangan igalaw mo ang katawan mo. Kung kinakailangan sumayaw ka, walang masama. That way, pati yung music will then help you make yourself feel better. Diyan din papasok ang expressive arts. Mag-drawing ka, mag-shading ka, mag-coloring ka. Kung kahit gusto mong kumanta, walang masama. Okay? Magpayong ka na lang habang Thank you, sir. kumakanta ka. Walang masama, guys. Nililinaw ko Tuloy lang mo po. pa rin Walang yan. masamang kumanta. Tuloy mo pa rin yan. Kasi siya pag galit, Sir Tofi, ganyan. No? Sigurado mo na habang kumakanta ka, walang tao sa paligid mo. Kasi kung ka naman, Ay, sir. sila naman ang I will be magagalit. there. I will be there. Grabe ka naman. Hindi, I will be there. Pero Diba? at least Those are the yun. things that you can do. Right. Tandaan natin to. Huwag ho ninyong ipunin ang galit sa inyong sarili. Wala ho itong pangtutunguhan. And at the same time, kayo rin ho ang babalikan ng sarili nyong galit. So, as much as possible, in and out ang proseso. Nabuisit ka ngayong araw, ikanta mo mamayang hapon. Di ba? Something like that. Thank you so Nice. much. Very Sir nice. Tofi. Very nice tips, Tofi. And saan ka pa pwedeng i-hanapin ang mga kada natin Yes, for I further am consultation? yes, I am on staff on Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa, Alabang. And also I have a clinic here in Balete Drive corner, Aurora Boulevard in Quezon City. Ako rin po ay nasa social media, Ricto Fendeso, si type nyo lang po yan. Ako rin po ay nasa Messenger, Viber at, ano pa nga ba? Yeah, Messenger, Viber. Yeah, thank you. Thank you, salamat. Thank you very much. Mga kada, nakasama po natin si Mr. Tofi De Jesus again. At for sure, marami po sa ating mga kada marami sa ating mga kada ang may natutunan kung paano ang tamang pag-handle ng kanilang mga emosyon, lalo na kapag sila ay galit. Sabi nga, di ba? Sabi ng Bible, slow to anger, slow to speak, quick to listen. Right. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!